RMN Networks, ang bag-o niining digital platform. Ang RMN Networks channel nga pwede na ninyong bisitahon sa thermnnetworks.ph. Anian na ang komprehensibong impormasyon kabahin sa mga RMN stations sa tibok nasod, hyperlocal news, live feeds, programa o guban pang content nga nag-alagad sa matang Pilipino. Tumong sa mga channel nga mapakusgan pa ang koneksyon sa RMN sa mga komunidad o sa plataporma nga high-tech para sa tao o tinuod nga hyperlocal. Bisitaha ang thermnnetworks.ph, #Power of Hyperlocal, #OneNetwork, #Power of One. Ito ang DXBC 693. Sa Butuan, numero 1. Tatak RMN. Mayong oddo og ato sa ido ko atong mga ulo. Dalaygon og silimbaho ng mga bayawi tinubdan sa tanang butang. Ikaw ang Elohim nga walay sinugdan. Imo ang himaya og gahom hangtod sa kahangturan. Hallelujah. Og ang reliyosong grupo po dinhis Caraga Region, mapasalamaton kayo ngadto nining atong radio station RMN DXBC. Ngadto sa atong station manager Jewel Biray, sa iyang mga technical staff, sa atong engineer des master control si engineer Dondon Aligway nga may naghatag natog nindot kay nga audio nining udtuha aron ang mga mensahe nga hisgutan dinhi sa argumento sa RMN makaabot din sa inyong tagsa-tagsa ka radio set o sa inyong mga cellphone. Muna nga paminawa mga igsoon karong udtuha ang atong programa kay magahisgot na tawag mga resolbahonon mga igsoon. Ang tema nining buntaga pamatud-an sa Roman Catholic nga ang first day of the week o Sunday is a Shabbat. Ang affirmative nini mo si Brother Florijon Hilot o ang negative si Brother Viking Linaw. O atangin ninyo mga igsoon no ang among argumento o ang atong moderator karong udtuha, ang atong banggiitan nga moderator, liwat sa atong engineer sa master control, waylain si Brother Eddie Pinaso, nga di gyud mahuraw bisag unsa og huraw, barug gyud sa iyang baruganan, o di nato dugayon ani ang atong moderator karong udtuha. Mr. Moderator, imong panahon. Okay, daghang salamat. Usa po to ka moderator po kay tuyok-tuyok naman diri mga sukig sa Kuminaw. Una sa tanan, pasalamaton kita sa labang magagahom kay tagan sa taglagiya nga makaabot ta pod ta diri ug makapaambis mga pulong sa Dios nga mapagisgutan dinhi. Ug ingon man sa management and staff sa RM DXBC Butuan, pinanguluhan sa station manager si Sir Jewel Biray ug ang technical staff mao ang nag-ira ug nag-master control sa kahanginan ug makita po ni sa Facebook ninyo mga sukig sa Kuminaw. Makita ang Facebook sa RMN DXBC Butuan. Kuha na ninyo na, kuha na silang Facebook, makita ninyo na. O makita po niyo sa akong Facebook po, nga nag-live po kong apel ini. Sunda lang ninyo, o ang nag-control niyo, wailain si Sir Dondon Aligway. Mugay nagkuha niyo, wa pa mo usong tao, gwapo ng daan. Ni samot na nga usong tao, ni samot, ko gapo, ilabi na ron nga bagong tupi na siya ron. Mura na yung size anyos. Makita niyo personal niyo, muna na sa anyos na patanon. Okay? Ang tema karon mga sukig Kuminaw, gihisgutan naman to. Pamatod, giingan, nagikahisgutan naman tong Brother Viking Linaw, nagingon, pamatodaan nga ang Thursday, Sunday, Sabat. Sumara sa Biblia, referensya. Man yung tema karon, o di na to langanon. Atong langanon, dito langanon, ato nang isgutan ang affirmative side din si Brother Florijon Hilot, og negative side din si Brother Viking Linaw, og nasa announcers booth nato karon na si Brother Romulo Bitoon og si Brother Larry Bolano og kining ubos niyong moderator si Brother Eddie Pinaso, samtang maghuwata sa atong mga kaubanan kaya man makaabot yun dinhi ato lang paaboton og atong ihatag ang pagpanimbiya sa affirmative side sa iyang panahon sa pagpanimbaya. Okay, daghan kayong salamat Mr. Moderator sa imo nga pag-ruling ini karon nga kaudtohon ini adlaw. So
Ako itimbay day no ang tanan nga CFD sa Diocese of Butuan ingon man ang tanan kaabag diya sa Santo Niño Shrine des Libertad og ang tanan nga taga-Damayan karon nga naminaw. Mayong udto kanatong tanan. Mr. Moderator. Okay, matong pagpanimbaya sa atong affirmative side, atong ihatag ang pagpanimbaya sa negative side, pinagi ni Brother Viking Linaw. Salamat Mr. Moderator og mayong udto sa tanan nga naminaw nining atong programa kutob sa maabot no. Unahon ako ning akong bro nga tuwas United Arab Emirates kay gusto gyud niya nga i-appeal gid siya dire no. Ang atong bro dito nga si Prince Dominic Ugaldi pag-ayo-ayo na doon kay wala makas Pilipinas. Lahi na nga lugar. Unang kuan gida pag binuotan gyud para makabalik ra fug ka dinhi niya. Lipay po may kay makapil mo. Pag pagbalik niya kinahanglan na da. Oh, na kay pasalubong nga Arabo ha. Ba Dominic, mayong buntag abot unsaro sa inyo diha. Udto po sila diha gapon dito. Okay? Ako lang panimbaya sa akong mga kaubanan sa Congregation of Yahweh in Yeshua, sa mga elders, no? Sa mga kohilit, among mga kaigsuonan, labi na gyud sa kuan gyud ron, nakakiin din nga taga Sumilihon, Brother Alin Bidal, si Brother Elder Patis dia o kang Brother Roy o dito sa kaning Antipulo, no? Ang Brother Obsid nga naka-full kuan gina siya diha ron sa diha Lawan-Lawan dito pod sa Lingayaw sa itong mga kaigsuonan diha sa Congregation of Yahweh in Yeshua og diri sa Butuan sa lokal diri sa Mahogany akong mga kaigsuonan dinha mga kaparintihan nga builog nila ang radyo karon kay maminaw sila nining atong programa ang argumento sa Aramen og balik na to sa atong moderator. Okay, daghang salamat sa atong mga contender karon. Okay, di nato langanon natong ihatag ang pagpabarog sa 10 minutos pinaagi sa pagpamatuod sa mga tema ni Brother Roldan Hilot. Okay ba, di mo kanahon pagtingog mo, tingog pud ang imong oras. Okay, daghan kayong salamat Mr. Moderator. So mga kaigsunan, mayong udto, may adlaw kanatong tanan. Nining adlaw mga kaigsunan, nining oras og nining takna. Ako isip usa ka affirmative, isip membro sa Roman Catholic Church og membro usab sa CFD Diocese of Butuan. Ang akong tema karon nga ipamatuod mga kaigsunan mao ang Sabat nga first day Sunday. Sabat kini sumala sa Biblia og referensya. So, sa di pa nato nasugdan mga kaigsunan, ang maong pagpabarog mohatag usa kita og etimolohiya. Pag magisgot nag etimolohiya, buot pasabot kagikan sa pulong nga Sabat. So isgutan nato ang etymology sa pulong nga Sabat. Kini. Sumala sa Hebro nga pulong makaigsunan kini maong Sabat gitawag kini siya og Shabbat. Nga sa English rest. Sa Bisaya papahulay. Okay. Sumala usab sa Greek nga pinulungan mga kaigsuonan nining pulong nga Sabat gitawag kini siya og Sabaton. Sa Greek word nga pulong kining maong Sabat gitawag kinig Sabaton. Nga sa ato pa sa English gitawag po ni siya og rest. Pareha ra gyapon. Sa Bisaya igpapahulay kun pahulay. Okay. Sumala usab sa Latin gitawag kining Sabat og Sabati or Sabatum. Nga sa ato pa sa English, rest gihapon siya. Sa Bisaya, igpapahulay kun pahulay. So maura gihapon gid iyang kahulugan. Pahulay gihapon siya makaigsuonan. Karon kay akong tema, pamatud-an man ako nga ang kining first day, Sunday, Sabat sumala sa Biblia og referensya. Take note ha, ang akong pagpamatuod duha ang bisis. Unsa man nga bisis nga duha akong ipamatuod. Sumala sa Biblia og referensya. Okay. Kung atong lantawon ang Biblia mga kaigsuonan, labi na diri sa gitawag nato King James Version nga Bible, kining 1611 gidala man ginako ni. Ako man dala karon.
Nagisgot diri mga kaigsuunan diri sa Leviticus 23 nga kapitulo kining chapter. Sa King James version mga kaigsuunan na adunay duha ka sabat nga gihisgutan diri sumala sa Biblia mga igsuon. Dinhi sa King James sa Leviticus chapter 23. Atong basahon mga kaigsuunan kining duha ka sabat diri nga gihisgutan. Basahon nato diri sa Leviticus 23 versikulo 3 nagaingon diri. But the seventh day is the Sabbath. Take note ha, ang seventh day Sabbath sumala dinhi sa Leviticus 23 versikulo 3. Seventh day Sabbath sumala sa Leviticus 23 versikulo 3. Og sumala usab sa Leviticus 23 versikulo 39 sa samar usab nga kapitulo. Nagisgot diri usab og another Sabbath na pod. Nagaingon, on the first day shall be a Sabbath. Nga seventh day din mabasa natin sa Leviticus 23 versikulo 3. O mabasa usab nato sa Leviticus 23:39 nga mga first day Sabbath. Usbo na ko. On the first day shall be a Sabbath. Klaro kina biblical na siya mabasa nato. Karon kay gikantar man tunang nga nabilong diri ang first day o ang seventh day. Ngano man ang atong uban nga mga kaigsuunan nga di man nila ni itudlo sa ilahang mga grupo o mga kaubanan o bisan pa sa tanan nga mga katawhan nga ilang gisangyawan. Ngano man nga di nila itudlo, kamo na lay maghukom-hukom niya mga igsoon. So atong ikunik sa referensya. Sumala sa reference sa standard nga gitawag nato dictionary, kining gitawag nato og International Dictionary atong gidala man ako ni. Atong basahon mga igsoon. Kung unsa gayud ang nakasulat may tungod ni ining Sabat. Kung isa ra ba ka Sabat ang gikantar. Atong pagpamatuda first day Sabat o nabasa naman nato first day Sabat. Okay, diara. Sumala ni ining libro sa gitawag nato og the New International Dictionary of English Language. Makita mo sa kamera. Nakasulat diri mga kaigsuunan diri sa Sabat, unsay nakabutang diri? Sabat, the seventh day of the week, appointed as a day of praise of the Jews. Subot pa sabot, ang seventh day of the week iya sa mga Hudiyo Jews. Ikaduha, sumpay. The first day of the week by Christian Sabbath. Klaro, ang seventh day iya sa Hudiyo. Sabat na siya. Ang first day iya Guys, go to rin mga kaigsuna, no? Sunday, the dili ni ako ha. Gikan gid ni siya sa mga libro sumala sa pagtuon. Dili ni ako ang baruganan. Kun dili ako ning gibasihan sumala sa Biblia o sumala usab sa mga referensya. Karon unsaon kani pagbungkag sa kong igsuon. Nga naa man ni sa Biblia ang first day og seventh day nga Sabat. Last 2 minutes.
akong paabuto ni unya kung iyan ning inigar nga dili ginisabat ning first day. Og mangita kog referensya, ebidensya nga nagisgot nga dili ni siya sabat sumala sa Biblia og mga referensya kining mong first day. Pagwa siya mapakita, but pasabot ang iyahang baruganan nga iya nagisupak, iya hara kini way labot ang istasyon. Mao na mga kaigsoon no? Ato gyud nga tun-an barugan kung unsay gilatid sa balahang kasulatan ug unsa usay gibarugan sa Santa Iglesia Katolika. Mayong udto moderator. Okay, dagang salamat. Giwib niya ang 1 minute and 10 seconds. So, gato nang kuan ang pangutana ni Brother Viking. Brother Viking, sa imong 5 minutos nga pagpangutana. Andam na ba? Brother Floridian, andam na bakas pangutana? Yes. Ang pangutana, gigamit man nimo ning Leviticus 23, versikulo 3. Unsa man ni siya nga sabat? Rest na siya igsoon. Pahulay. 23:3. Unsa na siya nga sabat? Gitawag na siya pahulay. Kay sumala sa nangutan ako what is the nature of that Sabbath kanang Leviticus 23:3. Unsa na siya nga? ang iyang nature na kinaiya na mao gina pagpahulay. That is the weekly Sabbath, no? O awan po tayo mabasa diha nga weekly. Nay mabasa karon na. Kanang Leviticus 23. Sunod pangutana. Kanang Leviticus 23:39. Na ba kay mabasa din nga Sabbath? Nabasa kung basahon ro na. Sabat. Okay. Sumala sa King James version na akong basahon. 1611 mao ni siya ang original King James. Karaan na gid ni siya nga Bible, gikan gini sa akong uyuan nga iya po ning naayo sa usa ka pastor. Nagaingon diri. Leviticus chapter 23 verse 39. On the first day shall Sunod nga pangutana. Okay. Nagingon ka nga kanang Sunday o first day of the week is a Sabbath. Yes, sumala sa referensya kung basahon na. Wa pa ko mahuman. Okay. Sige, padayon Nixon. Ngayon ka nga ang first day of the week, that is Sunday, is a Sabbath. Kakisang sugo. Okay. Sumala usab dinhi sa Biblia, dinhi sa Leviticus 23:39. Ang namulong ani ang Ginoo. Dili ako. Unya karon gipamatud-an ako sumala sa pagtuon unsa ning Sunday. Akong basahon na unsa ang Sunday. Sumala sa pagtuon, basahon na to Brad Bikes. Sige. Nagaingon diri ha, Sunday, the first day of the week. The Lord's Day, the Christian Sabbath. So, sa ato pa, sumala sa pagtuon, ang kining first day nga gisgutan, Sunday ni siya. Og Lord's Day po ni, og Christian Sabbath. Sumala sa pagtuon. O na nga dili ni ako. Sumala ra po di sa ako gipangbasihan nga referensya og Biblia. King James version man eh. Sunod, follow-up nga pangutana. Napay tayo, Mr. Napa. Moderator. Apa? Okay. Nagingon ka nga ang first day of the week is Sunday. Unya, Sunday is Sabbath to the Christian. Sumala sa referensya. Tinuod ba ni? Yes, tinuod kay sumala sa referensya. Asa man mo gikot nga bersikulo sa Biblia? Diri sa Leviticus 23:39 nga gisgutan diri basahon ako ha. On the first day shall be a Sabbath. Ya kan duha na bisis basihan referensya og Biblia. So ikaw ni ginato sa referensya aron makumpleto ang atong argumento og gipabarog. Unsa ingon sa referensya? Clarification, Mr. Moderator. Okay. So, may Akong gipangutana, asa mabasa diha sa Biblia nga Sunday is a Sabbath to the Christian. Kay wa pa may Christian dahil Okay. because God, Mr. Okay. Moderator. Okay. Wala tay mabasa sa Biblia nga nag-state nga ang Sunday Christian Sabbath. Okay. Wala po tay mabasa sa Biblia nga Christian Ang hindi nga na magkagulo-gulo gyud da. Okay, atong basahon na.
Adunay kining do ka sa unsag kinsa ni nga mga grupo. Nagayon mo na sa Katapusang pangutana. Okay. Gamit nimo ning Leviticus 23:39. Nagabuhat ba mo sa gitudlo dinhi? Nining maong bersikulo. sumala sa gikantar sa atong Ginoo nakabuhat nga naman unsa ingon sa Ginoo makahimo kamo sa pagtrabaho sulod sa unom ka adlaw 6 days of works og sa ikapito relax karon ang pangutana unsa man tang adlaw mo sugod og trabaho Clarification, Mr. nagtubag pa ko nagtubag pa ko Dili, clarification kayo ni. I-objection na siya, objection na sa clarification na objection na lang niya. Ano may mga objection? sabi objection Oh, sige ning sapaw mo gud siya ang gipangutanon nako ang Leviticus 23:39. Kung gikot man yan nga kapitulo bersikulo, gituman ba ni ninyo? Oh, na yung pangutan na gituman. ito man lagi nato nga naman kay ang gisulti sa Ginoo makatarbaho ta sulod sa unom ka adlaw og sa ikapito relax ang question ani unsa man tang adlaw mo trabaho unsa tang adlaw wa pud ingon ang Ginoo mo trabaho ta ang first day magsugod wa pud ingon magsugod ta og 7th day mao na nga ang simbahan nagdeklara nga kinahanglan musugod tag trabaho mao gid ang gitawag nato og Monday aron pagtungtong sa Sunday mudaga na siya 7th day karon ang pangutana naa ba ka apoy ang ato mga igsuon nga nisupak ani naa ba ka sila gideklara nga kanus sila magsugod og trabaho kay ang Biblia wa man ingon ang Ginoo magsugod mo first day kay kung atong susihon ang first day sa Biblia Sabat man di man ta patarbahoon naa diri sa Leviticus 23:7 nga di ta patarbahoon ya supako ni nato ni Okay, time Okay, for 1 time. minute. Time for 1 minute. O, adire na sa rebuttal portion o sa negative side. Andam na ba ka sa imong pagsupa ka Brother Viking sa imong 10 minutos? Andam na, Mr. Okay, Moderator. sugdi. Okay, atong ikuan kay wala mo gud nga gidefine ganina ang kuan yan. Rely siya dito sa encyclopedia, no. Nangutan ako ganina nga kuan na unsa ning kuan sa Sabat. Kaniyang gisgutan dinhi sa Leviticus 23 versikulo 3 na kung unsay nature ani nga Sabat. So wala man siya mo kuan mo taong ginan na kanang Leviticus 23:3 mo na ang weekly Sabat. So diha sa weekly Sabat mga igsoon mo na siya ang standard nga Sabat nga bisan dito sa Exodo 20 8 padung sa 11 gisulat gina didto sa Torah, no? Sulat na siya dito mga igsoon. Unya kanang Leviticus 23:39 dili na siya Sabat mga igsoon nga related dito sa Exodo 20:8-11. Tungod kay kanang gihisgutan din na sa Leviticus 23:39 igsoon. Kuan man na sa Feast of Tabernacles ang mga katawhan dinha nga nagatuman niya ng mga sugo igsoon. Nang harvest na diha sila sa abot sa ilang uma, unya ilang dalhon na dito sa ilang balong-balong, ipang butang na dito, ipang plastar, pilion tong mga maayo nga mga bunga, unya ilan nang i-display dito sa balong-balong. Kay kana ang kalihukan diha sa Leviticus 23:39 mga igsoon. Part na sa Feast of Tabernacles. Mobitaw nung tanak ko sa iyo, nagtuman ba mo ini nga bersikulo? Wala na sila magtuman mga igsoon. Ang nagtuman na kaning congregation or assembly of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Kami mo'y nagtuman ana every April or March. Magrindir mi sa Feast of Tabernacles mga igsoon. Muna kanang gisgutan din ha, dili lang kay first day, kundi ang the next day, igsoon na pagyoy kalihukan din ha, nga magabalaan yan ng adlaw. Pero dili na siya Sabat igsoon. Nga naman,
Ang Sabat igsoon mo nang nasulat din na sa Genesis, Bereshit chapter 2 verse 1 to 3. Mo ang gitawag ng Sabat tungod kay anang adlaw na human sa atong Elohim ang iyang creation. Mo na nga gihalod niya ng adlaw, gibalaan kay niya ng adlaw natapos niya ang iyang creation. That is why gitawag og Sabat. O kunya sa dihang nanang mga katawhan mga igsoon, nanay iyang mga napili nga katawhan, gihatagan niya ni anang mao nga Sabat, ingon nga ilhanan sa iyang katawhan. Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 18 mga igsoon. Mao na ang essence of Sabat, dili kay kadang ingon pahulay. Walay, ang number 1 entry na diha sa imong dictionary, sis, dili kong pahulay, number 2 na lang ng pahulay mga igsoon. Muna nga, kanang gisgutan din na sa Leviticus 23:39. Kaliho ka na, and I know that the Roman Catholics, wala na sila magsunod ana igsoon. Gikot lang na niya to suit his own purpose, pero sa kalihukan, mahitungod anang pista sa balong-balong, wala siya. Gikot nga, ang katurang first day. The next day, anang first day, adlaw nga balaan, gyapon sa basahon pa na to ng binisaya nga King James mga igsoon sa na siya sa Leviticus 23 man mga igsoon. Atong tanaw ni igsoon kung usara ba na ka balaan nga panagtigom diha igsoon. Sa madiri sa 39. Atong basahon Leviticus 23:39. Apan sa ikapulo og 5 ka adlaw sa ikapito ka bulan sa diha nga magakatigom kamo og bunga sa yuta, bantayan ninyo ang pista ni Abayawi sulod sa 7 ka adlaw. Sa nahon ng adlaw may usa ka pahulay nga balaan, dili kong adlaw kundi pahulay nga balaan. Og sa ikawalo ka adlaw mao ang usa ka pahulay nga balaan. Ngano mang duha man nga gasunod. Tungod kay nasakop na siya sa Feast of Tabernacles mga igsoon. Ang imong mga abot nga imong hinipos imo nang i-display dito sa imong balong-balong, ingon nga pasalamat ngadto sa atong labang makagagahom, dili na kay related sa adlaw igpapahulay. No? Okay ron ta kung kana nga kalihukan din na igsoon naga-celebrate ni atong igsoon, pero amo wala man kadungog nga ang Roman Catholics naga-celebrate anang Feast of Tabernacles. Kana nga mga kalihukan igsoon, makayong ka nga igpapahulay, pero dili na siya adlaw igpapahulay, kundi igpapahulay na nga related sa Feast of Tabernacles. Mo na nga nangutana bitaw siya nga kaning 23 bersikulo 3 sa Leviticus, unsa ni siya nga nature. Tungod kay kanang 23:3 mo na siya ang weekly, no? Weekly Sabat. Lahi ng 23:39 kay nalangkob man na siya diya sa kalihukan sa pagsaulog sa Pasko sa mga balong-balong. Bisag basahon pa na nimo da sa binisaya nga king kaning kuan, mayong balita. Klaro gid ha nga kana nga mga kalihukan part na siya ingon nga sunod-sunod nga mga adlaw. Kay gilihok man na siya ilalom sa pagsaulog diha sa Pasko sa mga balong-balong. Mo na nga dili gina siya mosibo dinha anang iyang justification igsoon. Unya, may problema tong igamit niya ron nga dictionary, no? Kay kuan man gyud dito nga dunay mga pagpahulay. Pero mo lagi na kinahanglan ma-distinguish nato ng Shabbat nga 7th day ug kanang mga igpapahulay nga nalangkob sa mga tulumanon ug sa mga natudlo nga mga pista. Kay pinagyan na igsoon imo nang makita nga you are following the right track of your religion, dili kay pugnit-pugnit sa bersikulo pero wa day mutuman, no? Kay punit ka gamit nimo na, wa man ka mutuman sa kasaulugan din ha. So what is the purpose? Mo na igsoon mo gamit gani ka, siguro hagyod nga nagtuman pug ka din ha. Kay mahulog man ta ini og matud nila. There is no wrong in observing the 7th day of the week. Nya kanang gitawag din na nga first day nga gitawag na mo Yom Rishon mga igsoon. Dunay pahulay din ha pero not associated with the weekly Sabbath, no? Mo na nga bantayan nato na mga igsoon tungod kay diha sa ato nga mga pagpamatuod
atong makuha ang trend nga gitudlo kanato sa atong makagagahom. Kay pinaagi da sa mga binuhatan matud pa sa Mateo City 20, mailhan nato ang tinuod nga pundok nga nagdala sa tinuod nga pagtulunan. So inana igsoon nga seventh day, that is the weekly. Ang first day of the following day mga igsoon, part na siya sa kalihukan sa kinadak-an ingon nga nakasulod din sa Feast of Tabernacles. Muna nga kanang word nga Sabaton, plural man na siya, sakto tong gingon sa atong igsoon nga plural na. Sa Greek niya no nga Sabaton, double na, pero dili na nimo ma-apply din sa Leviticus 23:39 kay dili na kung Syabat nga Sabaton, kundi usa na siya ka kalihukan nga iya sa mga Israelinhon nga gisunod nining among pundok nga congregation or assembly of Yahweh and Yeshua HaMashiach. Tungod kay si Apostol Pablo nga apostol alang sa mga hintil mga igsoon sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1, ingon gid siya nga magmaawaton kamo kanako, ingon nga ako nagmaawaton ngadto sa atong Yeshua HaMashiach. Og dinhi utaman mga igsoon og mayong udto. Okay, mo to ang pagnigar sa maong tema nga pagisgutan o ato ning ibalik sa pagpangutana kay wa pa may sinyas. Brother Florjan, sa imong pagpangutana ni Brother Viking Linaw. Okay, Brad Viking, unang pangutana. Sumala sa imong gipahayag di palang dugay recorded man eh. Nagisgot ka nga kining first day diri sa Leviticus 23:39 dili di siya Sabat. Tinuod ba to imong giingon? Depende kung saan yung pag-define ang imong Sabat. Objection, Mr. Moderator. Okay, o sa Akong pangutana, tinuod ba katoy ang giingon? Categorical, oo o dili? Pwedeng oo, pwedeng dili. Depende sa imong kuan lagi. Categorically, oo o dili? Dapat nagi kay pagpilian. Sige, Dili. dili. Ka explicar. Dili mo sigo. Objection overall. Klaro ha, di ta mo gamit og pwede. Automatic yun, direct to the point. Usbo na ko ha. Sumala sa imong gipahayag niya, recorded man ni. Matod di mo, sumala diri sa Leviticus 23, versikulo 39, biniyon ka nga dili siya Sabat. Tinuod ba to imong gisulti? Oo o dili? Categorical. Tinuod. Okay. Tinuod. Karon kay tinuod man, imo ba ning dawaton? Sige, explain. Padayon. Mga tarungan pa ko. Padayon. Tinuod to, no? Tinuod to. Tungod kay kadtong Leviticus 23:39, dili to weekly Shabbat. Kundi usa to siya ka pahulay nga nasulod sa Feast of Tabernacles. Mo na nga kadtong nga pahulay didto nga adunay panagtigom, usa to siya ka pagsaulog ingon nga pagpasalamat sa abot gikan sa uma. Mo bitay tigom niya imong i-display dito sa imong banlag aron makita ito nga nagpasalamat ka ngadto sa atong makagagahom. Okay. Sumatod pa nimo tinuod ingon kag tinuod. So uyo nakakaroon nga kining first day Sabat din eh. Sumala sa Biblia. Usa na categorical? Categorical. Mo tinuod di ay sa ato pa kini mo kag tinuod sa ato pa uyo na kaning first day dinhi sa Leviticus 23 nga Sabat kini. Pahulay. Uyon. Pero mga okay, tarungan na pildi na niyo yun naman. Dapay ang rason ayaw lagi pag-desisyon. Clarify. Kay mga tarungan pa man ko. Since nga naghisgot ka og Shabbat, uyon ko. Pero pag ingon nimo nga kana nga Shabbat related na didto sa weekly, dili. Giingnan ta na lagi ka nga kabahin na sa kalihukan sa Feast of Tabernacles, dili na associated sa weekly Sabbath. Munang Sabbath gyapon pero dili na siya related didto. Kabahin na sa kasaulugan sa Feast of Tabernacles. Kana kung na figure out nimo. Okay, kini imo magining ipa likoy-likoy ning gitawag nato Leviticus 23:39 diri tadagan sa referensya. Kay mao man ni atong tema, Biblia ag referensya. Okay. Karon ingon ka nga dili ni first day of the week ang naa diri sa Biblia. Karon basahon nako. Nagaisgot diri kay akong tema first day Sunday Sabat. Mao man akong tema. Sumala diri sa International Dictionary nagaingon Sunday, the first day of the week, the Lord's Day, the Christian Sabbath. Pangutana, sakto ni o sayop, categorical? Sayop na, Mr. Moderator. Okay, Follow up. Follow up. Nganong sayop man na? Tungod kay kanang iyang gibasa din ha igsoon. Pamatuod na og tao. Samtang ang akong gipamatud-an igsoon sa Leviticus 23:39,
nasulat sa Biblia, dili pa matuod og tao. Mo na nga diferensya ng iyang Christian nga approach mga igsoon to Sabat kung itandi dinhi sa biblical. Mas lahi ang pamatuod sa niya sa Biblia kaysa kanang imong referensya nga ang nagsulatan na tao ra. Usa ka pangutana, usa ka tubag na lang. Okay, matud pa nimo sayop ning referensya. Okay, unya gi-connect nimo sa Biblia kay kuno sayop ni. Akong pangutana, asa mabasa sa Biblia og sa mga referensya nga ang Sunday nga mao ang first day dili kini siya Sabat. Og sayop usab. Asa mabasa nga dili Sabat sumala sa Biblia ang referensya nga ang first day nga mao Sunday dili siya Sabat. Ug matud sab nimo sayop. Asa? Pwede na tubagon, Mr. Okay, Moderator. tubaga. Isa ka tubag na lang. Nangutan na siya nga asa mabasa. Mm. Walay mabasa, pero ako Okay. kay mabasa nga kana siya Sabat. Ako pagay nato gibasa. Okay, ano man ang time, ato sang ipika sa motoy lang katarugan, ato sang ihatag sa pika sa lawak, kay manginabuhi sa ta. DXBC Tatak RMN. Hello, maayong hapon. Kinsa gyud ni atong pangalan? Kuan, Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang return drops kay Kuan, epektibo gid siya nga kanang vitamins kay sa pag-inom pa lang niya nakatulog dayon siya niya tas kusog na siya mututoy Kinsay nakatulog ang? ang bata. Dayon. Then tas na yan tulog. Sa una day. Mugmata siya. Oh, Mugmata-mata. nya karon okay na yan tulog. Okay na yan tulog then dingas kayo pag makamata na siya. Sugad nakainom og Citron drops. drops. Pila edad sa imong bata, sir? 4 months. Basta mo na to siya, kusog siya mututoy then lingas kayo basta makamata na siya. Kung sige na siya gisiha. Ang Vitron Products ug Wonder Herbal Oil mapalit na sa Ampayon, RN Pharmacy, sa Langihan, MMJ Pharmacy, Caraga Pharmacy ug sa Josh Pharmacy, sa Libertad, Farmasya ni Doc, WJC Pharmacy, WRV Generics Pharmacy ug D&J Pharmacy. This program is brought to you by Mapcom. Kung aduna ka may problema sa daga, ipis, anay ug lamok, dial Mapicon and avail our free inspection. Tawagi ang 085-225-0409, 0915-757-3511 ug 0939-503-4662. Ang Mapicon nagpahibaw sa publiko nga nibalhin na sila sa ilang bagong buhatan. Anaanay mutang sa Salomon Building, Tikalo Corner, Langihan Road, Butuan City. Ayaw paglangan, tawag na. You're in control with Mapicon, the nation's largest and leader in pest control nationwide since 1961. Alang sa dugang kasayuran ug impormasyon, tawagi lang ang branch manager sa Mapicon, Mr. Glenn G. Hoson. Cellphone number 0915-757-3511. Si Delfin Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil. Sakit akong hawak diri sa may pinapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kugon ra yun. Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66. Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka. Ang gipangita sa Red Horse Beer, extra strong sama nimo. Kusog ubigo pero dili madublag sa hagit sa kaugmaon. Gipasaligan nga ugma taga matamon ang kalampusan. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo, aba, dapat laging lively at full of energy. Hello,
beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tunay, natural, at original. Balik pag-usap ang ACS Kwarta Extravaganza 2025. Over 5 million? 5 million? Oo, sakto! 5 million na premyo ang ipanghatag o tax-free pa. Kada semana, doon na kay higayong makadaog sa cash prizes ug exclusive gift packs gikan sa ACS Manufacturing Corporation ug Radio Mindanao Network nationwide. Aron makaapil, isuwat lang sa usa ka limpyo nga papel ang inyong pangalan, address, contact number ug pirmahi. Inubanan sa proof of purchase gikan sa Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic and Papaya Soap, Charm Fabric Conditioner, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing Liquid and Paste ug Unique Toothpaste. Isukip kini sa usa ka puti nga sobre. Isuwat sa gawas ang promo title na ACS Kwarta Extravaganza 2025. Ang pangalan sa produktong gigamit, ang promo week ug RMN o IFM station na inyong apilaan. Para sa kumpletong detalye, tan-awa ang poster sa ACS Kwarta Extravaganza FB page, station's FB page ug among website rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025 per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. Pasko na dito sa Doc Alternativo. Doble ang saya dahil paparating na ang inventory sale at Christmas Party 2025. Narito ang mga schedule. December 13, Sabado, sa Butuan, AB Malvar Circle, Purok 4, Holy Redeemer, near City Hall. Doc Alternativo Inventory Sale. Maagang pamas. Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao. Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Tungod sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho. Kung di ka kainom, murag magluya na ka? Murag luya-luya. Lahi ra gyud tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Ang atong mga produkto mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sonia nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na ug nawad-an naggana sa kinabuhi. Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yun. Pero ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bila-Bilang ibinigay niya sa aking gamot. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Products nga produkto sa GFMQ Marketing ang mapalit kini sa mga butika sa Buena Vista, sa Alanas Pharmacy ug Alive Pharmacy. Sa Kabadbaran City, mapalit usab mga kasama sa Kabadbaran Drugstore, Sir Lander Pharmacy, ANC Pharmacy ug Health Savers Pharmacy. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm
Fabcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, amoy kulob. Banggong kumakablaw sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa tunay, natural at original. May seal of quality excellence pa. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Ito ang DXBC 693 sa Butuan City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, balik sa atong programa o panahon na sa rebuttal portion. Ang unang rebat ini mo ang negative side. Pinagi ni Brother Viking Linaw sa 3 minuto sa pagrebattal. Salamat Mr. Moderator. O gining udtuha mga igsoon atong ihatag ang comparison between Sabbath of the Christians o Sabbath from the Bible. Kay kini kong Christian Sabbath mga igsoon nga gisunod karon sa tanan nga mga pundok. 6,000 denomination. Ang nanguna ini is the Roman Catholics. Nagsugod lang ni dia sa buhat 1126 mga igsoon. Kaning word nga Christian. So gisumpay nila ni Christian unya sumpay po nila ng Sabat. Pero sa biblical term mga igsoon, kaning Sabat nagsugod gini siya igsoon dito sa creation mga igsoon. Sa Bereshit kon Genesis chapter 2 verse 1 to 3, no? Nga gitawag tog Sabat tungod kay kadtong adlawan natapos sa atong makagagahom ang creation. Mao to siya ang origin of Sabat. Kung doon na sila yung mga definition diha karon about Sabat nga rest, karon na lang ng bag-o mga igsoon. Pero kung ang biblical Sabat may mga isgutan, kadto siya nga ang gitawag og Sabat tungod kay nahuman niya ang iyang buhat nga creation. Mao na nga iyan ang gibalaan ng adlaw unya iyang gihimo nga timaan sa iyang katawhan. Ezekiel 20 o versikulo 18 mga igsoon padulong sa 20 gihimo ng timaan. Unya pag-abot dinhi sa bag-ong kasuguan igsoon sa New Testament, gihatag na niya sa tao, no? Gihatag na niya ang iyang igpapahulay nga timaan dito sa creation. Suma sa Mark 2:27 mga igsoon. Mao na nga mabasa nimo diha sa 2:27 ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao. Dili kay ang tao magbuhat og iyang igpapahulay mo na labing klaro igsoon. Mura kining giingon ni akong igsoon nga si Floridion nga Christian Sabbath ila-ila ra gyud na mga igsoon sa simple nga pagkasulti. Nga naman, today that is not related to the Sabbath mentioned in Genesis chapter 2. Nga naman, wala man na siya kundi sa creation mga igsoon kanang Acts chapter 11 verse 26. Wala man. Niingon lang nila nga gitawag og mga Christian. So, kuan gani fictitious gani na mga igsoon. Nga naman, wala yung klaro kisay nagsulti kisay Christian. Wala yung author anang mga igsoon nga gawas pa ang atong makagagahom tuan na siya sa langit, nilingkod na siya sa tuong kamot sa atong abayawi. Mo na nga ang authentic nga Sabat igsoon gibasa man to ganiya niya sa Leviticus 26, no? 29. Leviticus 23:39. Dili to siya related nga Sabat. Muli na kung gingon lang nga wala to siya connection kundi nakasulod to siya dito sa Pasko sa mga balong-balong. Muna nga kana nga bersikulo igsoon dili na angay puniton sa mga Kristiyano. Ngano wala pa'y Kristiyano anang panahon na igsoon. Iya pa na sa mga Hudiyo, mga Israelita. Okay, time is up sa 3 minutos nga pagribat o atong ihatag sa pikas pampinapod ni Brother Floridian Hilot sa 3 minutos nga pagribat. Okay, daghang salamat no Mr. Moderator. So ako lang iklaro og itinaw nga kining akong tema pamatud-an ako nga ang first day Sunday kini.
og Sabat kini sumala sa Biblia ag referensya. Gibasa naman ako ganiya sa Leviticus 23 bersikulo 3 nga ang 70 Sabat og ang first day Sabat usab sumala sa Leviticus 23:39. Karon ako siyang gipangutana nga uyon ba kaniini Brad Viking nga kining sa Leviticus 23 nga Sabat kining maong first day sumala nining Biblia sa King James. Siya uyon ko. Karon kay ni uyom siya ingon din siya dili daw ni siya related sa gitawag nato og seventh day. Kung dili pa ni siya related, dapat wala ni nag-uban sa usa ka chapter sa Leviticus 23 nga diri sa King James. Nya karon kay gauban man ni nga gisgutan gid nga ang seventh day sa usbo na lang na pagbasa bi. Nagaingon diri mga kaigsunan na Leviticus 23 bersikulo 3. But the seventh day is Sabbath. Klaro gid kayo. Sa 39 sa ingon diri. On the first day shall be a Sabbath. Klaro gyud. So related siya, gauban man. Karon, ayang alibay tungod kay pista ko ni siya sa balong-balong, sa Feast of Tabernacle. Karon kung basahon nato ang kining mong chapter unsay title sa chapter sa 23 sa Leviticus, nagaingon diri, mga kasaulugan. Karon, mga kasaulugan. Sa ato pa kay mga kasaulugan man diay ni kining sa Leviticus 23, apil ning gitawag nato og 7th day. Ya karon nikot pagid siya week. Nikot siya week. Nga ang kana daw 7th day, week daw na siya. O kaning first day dili week. Ya karon gibasa man ako sa dictionary nga ang first day gitawag kining Sunday, first day of the week. Akong pangutan asa ka niya nakutlo ni nga dili ni week ning nas Biblia og nasa referensya. Gipangutan na pagin ako siya. O yun ba ka ning sumala sa referensya nga adunay do ka Sabat. Ang first day iya sa Christian, ang 7th day iya sa Jews nga mao ang mga Hudiyo. Siya uyon. Mao ra ni uyon nga magsupak-supak. Mao na itong katawa ko una-una. Pero atong respetuon kay sumala sa akong nasabtan sa akong igsuon, isa ra gid ang Sabat nga ilang nailhan. Og walay lain mao ra gid 7th day. As dilang tikia. Kay ang gikantar sumala sa Biblia, gibasa man nato nga duha og sumala usab sa mga reference nga gitawag natong standard books, gideclare magyud nga adunay duha ka Sabat. Ang pangutana, asa man mabasa sa Biblia o sa referensya, ipangutanan og ganiya nga dili kini Sabat ning first day. Asa sa Biblia ang referensya, unsay tubag niya, walay mabasa. Wa man mabasa niya ni barug ka diha. Mao na atong usa ka pamalandungan nga kung mag-create tag kaugalingon nato nga baruganan nga wala nagsubay sa pagtuon, pinasikad sa mga standard nga mga libro, usa na siya kagitawag natog accommodated sins. Unsa man ang accommodated sins? Nibasa kag teksto ug imong gipahaom sa imong kaugalingon nga baruganan ug pagtulunan. Mao nay delikado. Kay unsa ingon da sa 2 Pedro 3 bersikulo 16, nga daghan ang nagtuis sa kasulatan ug mao'y hinungdan sa ilang kalaglagan. Mo na ibantayan na nato mga kaigsunan. Okay, mayong adto ug may hapon nga natong tanan. Okay, human ang pag-rebatal nila og kisay unang mutana. Sir Badir Larry Bulano, asa ka mutana Badir Larry kang Lorjan. Okay, ingkod. Unang pangutana? Yes. Brother Hilot? Yes. Nagisgot man kag Leviticus 23, versikulo 3, Sabat ni. Sumala sa gibasa nako sa King James Version. Leviticus 23, versikulo 39, Sabat gihapon. Sumala usab sa Biblia sa King James Version. So duha ka Sabat ni. Sumala sa gibasa nako So kining ang unang Sabat sa 23, unsa man nga Sabat? Sabat nga pahulay. Unsa man nga Sabata? Pahulay lagi. Sabi Sabat nga. Kining 23, 39, unsa nga Sabat? Pahulay gihapon. Pahulay gihapon. Oh, basahon na to sa Bisaya. So karon, kay pahulay man din ning duha. So, asa man aning ang Domingo niya ni? Kining 23 o 23:39? Sumala sa referensya ang Domingo ana mao ang first day. Pasahon na to. First day. Isa. Sahon na to. Sahon na to. Ay sa niya. Ay na lang kay nangahibalo ka. Sige, bitaw. Leviticus 23:39 ingon ka nga kini unang adlaw pahulay ni. Oh. Okay. So, how did you come to know nga kini Sunday ni siya? Sumala sa pagtuon. Sumala sa imong pagtuon. Dili sa baong libro. Okay.
First day man na. Okay. Karon, Ang first day man ang gisgutan. Ang pangutana, kay nagbasa ka man aning Leviticus 23:39, nganong mangutana ko nimo unsa nga kalendaryo ang gigamit diri? Kalendaryo sa Kristiyano Kalendaryo. o kalendaryo sa mga Hudyo? Okay. Ang akong paagi sa gitawag na tog pagnigar o pagpamatuod, gibase na ako sa gitawag na tog referensya o Biblia. Karon, nagisgot mga kalendaryo. Akong pangutana, nagisgot ba ang kalendaryo niya? Paminaw, nagisgot ba day kalendaryo des Biblia? Kay para mo proceed pag kung kalendaryo nako, mo present ko ba? Kay ako mga referensya wa po di nagisgot og kalendaryo. Pananglit kining akong gida nga international missionary. Kung magisgot ang kalendaryo, lahi na siya nga dagan sa istorya. Okay. Dini sa Leviticus 23:39 na ana bay kalendaryo sa Kristiyano diri wa pa? Wa pa. Wa pa. Doon na bay kalendaryo sa mga Hudyo dinhi na ana wa pa. Nana. So kining 23:39 sa ang gigamit ani hayan uyon ka nga kini kalendaryo sa mga Hudyo ni. Yes, o yun. Okay. So kay kalendaryo man sa mga Hudyo na abay Sunday diri. Wa ay Sunday diha. Wala ay Sunday. So karon kanang imong Sunday karon diha nigawas lamang na unsa nang panahon nga nigawas ng pulong Sunday diha sa kalendaryo sa mga sa Katoliko o wa pa. Diri na ginas kalendaryo sa Katoliko. Sa ato pa, kanya diyang 23:9 nga Leviticus, dili na Sunday kung dili, iya na adlaw sa mga Hudyo nga first day of the week. So kung dili na siya Sunday, unsa man na siyang adlaw? So mao na nga sumala sa pagtuon, mao na nga kung dili na siya Sunday, nag-ingon ba ko ganiha? Kung dili siya Sunday, tagay ko nagreferensya ka dili na Sunday. Tagaan tagag-referensya Mr. Monitor kay iya mo. Ano ba kadali patusa sa mao na nga sumala sa pagtuon ni pamatuod ko nga kanang first day Sunday na kay namatay ka probe. Okay. Oh, sige pa dayon. Pangutan na Mr. Monitor. Kanang Leviticus 23:29 nga first day of the week man ang imong giingon diha. Yes. First day, Sabat. Wala Sumala magi first day of the week. Sa First day, referensya. Sabat lang. Di sa referensya. Okay. Kanang first day nga Sabat diha. Muyon ka ba nga kana siya first day of the feast of the unleavened bread? Saan sa nga kapitulo chapter verses? Kanang feast day of the unleavened bread nabayan sa kuan. Nabayan sa atong Sa Leviticus? Oh. Okay, time is up. Ito pong ihatag sa laing mangutana kay daghang pa mga mangutana. Ikaw. O, kuan, timahin na ninyo. Kana nga teksto, timahan. Oo. Okay. Si Edisio ang mangutana karon. Dito lang ko pangutana. Okay, pangutana. Ang tema ninyong gilalisan mo na igpapahulay. Nakibalo ka ba kung sa'y pulong igpapahulay unsay hubad? Kay balo kayo igsuon. Unsay hubad? Okay, ang hubad. Ang pulong ipagpahulay mo kana siya ang pagpahulay sa tanan natong mga buhat. Okay, salamat sa tubag nimo. Nagiyon diri sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8. Trabaho ka mo sa unang kaadlaw, kapito kaadlaw, pahulay ayaw mo kang magtrabaho. Husto sayo. Husto na. Tubag, husto. Husto ka na. Mao na nga ang simbahang Katoliko nihatag og plastada sumala sa Gregorian calendar. Okay. Ang gisgutan diya sa Ginoo 6 days of works unong kaadlaw nga trabaho. Kapito relax. Ang pangutana, unsang adlaw ang Dios nagsugo nga musugod og trabaho? Karon kay wa may mabasa sa Biblia nga kanus atang adlaw magsugod. Okay. Mao na nga ang simbahan nagplastar nga musugod gitag Lunes aron pag abot sa Sunday 7 siya kadlaw. Okay. Karon ang sa ato mga igsoon wa man sila ga plastar kanus sila magsugod. Kasi lahi mo nila. Padayon ko punta na. Karon kay matupan nimo dili ka madawas kapito ka adlaw kay unang adlaw inyong gupahulay. So sa kapito ka adlaw, sa unang adlaw igpahulay niyo. Wa gyud mo narbaho mga Katoliko. Naiuban ni trabaho. Kapag klaro lang kay ipagpahulay ng galisan ninyo, pahulay gani, mo pahulay yun. Naiuban lagi nagtrabaho. Nga naman, tagaan na kagsample ha. Ang required sa Ginoo 6 days of works kaw nga tao. Oh, karon ang kini pananglit, ang usa ka pamaisag sapaw kay wara may lunas langit mananapaw. Unsa ingon sa Ginoo, unom ka adlaw nga mo trabaho. Karon kung ang usa ka Katoliko na siya duty Domingo. Na siya duty Domingo. Ang sugod niya trabaho ihog na to Martes. Kay diop man niyang Domingo ay Lunes sugod siya og diop man niyang ay nag-duty man siya Domingo. Duty siya.
Pag duty niya Domingo, so maabot sa Sunday, Saturday ni relax siya. Karon, sud ba to sa gi-required sa Ginoo? Sulod. 6 days of works man. Dili. Ya karon nag-ingon ba ang Ginoo nga mo sugod kag trabaho ni anang adlaw, di ba wa baya? So mo na nga ang simbahan ka plastar. Kaya ang inyo manggod pagbasa ninyo nga 7 day, automatically Saturday na dayon. Mao man ang nasa inyong utok. Sige pa dayon punta na. Ang inyong magungilalisan, igpapahulay. Si Bread Baking nagpamatog isang kay pito ka adlaw pahulay. Ang samtang sa imo unang adlaw sa to pa igpapahulay gyapon. Biblical oh. Dagha kog Katoliko nga mga silingan. Nya imo magmatod ang gipahulay na yung Katoliko na laba, ang uban nagdaro, pas nimo nga driver ng tricycle nagdrive. Kana mo ni pahulay sa inyo? Wa man kay prueba nga kanang ang ako nga wa ko ni pahulay Domingo. Pare karon no. Karon Domingo ban. Naman ta diri pangutan nagpahulay ba ko di ba wa? Di ba no sakto? Karon ang gihisgutan diya sa Biblia, mo pahulay ang tawo nga di siya mo trabaho. Di siya mo trabaho. Yeah, trabaho di siya maglihok-lihok. Wa kay trabaho. Di po ka diya maglihok-lihok. Ya karon diri ta dagan sa mga atong mga kaigsunan labi na sa 70 ikaw 70 Adventist man ka. Karon di dagan kay ako ningon ba ko nga ningon. Dili pwede nga ingon kag ikot i-control mo. Karon na ang mga 70 tanan ba na mahulay sa Sabado? Wala mao na ang sa Katoliko imong gipangutan na tanan ba na mahulay? Dili tanan na mahulay. Ngano man, pero wa sila duty sa ilang trabaho. Pananglit, di off niya karon sa ilang trabaho. Pag di off niya sa ilang trabaho, siyempre nagi dahil lihok-lihok kon sa balay. O karon, ingon ka nga na mahulay ba mo tanan? So ako acceptable, wagi di pahuway tanan kay namay uban nagtrabaho ana. Karon sa 70 Adventist, nakatuman ba sa 6 days of works? Wala oy. Ngano man, ang trabaho sa gobyerno magsugod sa Lunes. Lunes magsugod og trabaho ang gobyerno sa kamo nga SDA. Labi mga teacher ninyo, napoy nagtrabaho sa gobyerno, nakasunod ay mo. Lunes magsugod ang sa gobyerno na to ha. Mao po ni gisunod ninyo. Nya kutob ra mo sa gitawag natong trabaho sa wa mo ka sud sa kuan. Mo na nga kung nangita kag paagi nga imong gitagaan og kining kalibog ang mga tao sa imong panghuna-una, kaw ra po gihapoy maunay. Kay nga naman, wa man mo nakasunod gihapon. Dili. Okay, lang pangutana. Sa gobyerno, Lunes magsugod trabaho. Pero ang ilang gihatag nga igpapulay duha, Sabado, Domingo. Kami mga 70 Adventist, dili bawal gyud magtrabaho. Ug nakita kay sa 70 Adventist nga trabaho Sabado, wala na, tiwalag na. Nako na. Dos kuma na. Ang akong gipangita ikaw ba kay nagpasali, nagpatuo mo yung nga yung papulay Domingo na. Kaya akong nakita mo Gus mga Katoliko, sa Domingo, simba sa kaoras, pag-uli ng laba. Ang uban ay daro, ang uban ay drive tricycle. Pagkahapon sa bulangan, mo na i-adlag pahulay ninyo. Okay. Klaro, pag-sure diha. So, matod ba nimo, nga mao daw na adlaw papahulay, ang pangutan na ang mga SDA, atong balihon po, SDA. Ang Katoliko, iyang gisaway niya Katoliko, ang pangutana sa ila po sa Sabado, nasaway na ng imo. Sawayon mo na ako ng imo. Sinawayay ta. Karon diri sa SDA. Diyo ka Sabado nagpahulay pangutana tanan ba nga mga SD na mahulay? Tubag. Wala oy. Tubag. Karon. Tubag. Napagay lain SD. Di ka tubag iya man kuan, iya man tubag. Ako lang reverse. Tubag. Sa inyo po dili mo tanan na mahulay. Paguman yun nananaw kay sini ng uban. Nya pag isgot magay wa magay inyo gituman ang balaod nga magdungag budarog hapon. Nagluto magay mo daghan kay testimony ana sa mga kuan ay sapaw. Kay wa ba ka sapaw eh. So, ay kasuko. Okay. Mao na nga ang sa imo. Okay, ato sa hatag sa Pikas Lawak kay signal pod. DXBC Tatak RMN Wonder Vitamin C. Wonder Vitamin C. Sa panahon karon importante gyud nga lig-on ang immune system para likay sa bisan unsang klase nga sakit. Kinahanglan gyud nga motumar ka og vitamin C adlaw-adlaw. Pero kadtong walay ka parehas, ani ana ang Wonder Vitamin C nga dunay B6, zinc ug D3 para malikayan ang inflammation o panghubag. Pusayaw si Piata. Wonder Vitamin C with B6, zinc ug D3, FDA approved. Ang Vitron products ug Wonder Herbal Oil inyong mapalit das Kabadbaran Drugstore 1 and 2, Sirlander Pharmacy ug Health Saver sa pharmacy, sa Bayugan H&G Pharmacy, I&I Pharmacy ug Sowis sa pharmacy, sa Buena Vista Alanas Pharmacy.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, Sa coffee and tea, with MX3, it's for you and me. with MX3, dito ako believe. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Balik pag-usap ang ACS Kwarta Extravaganza 2025. Over 5 million. 5 million? Oo, sakto. 5 million na premyo ang ipanghatag o tax-free pa. Kada semana, doon na kahigayong makadaog sa cash prizes ug exclusive gift packs gikan sa ACS Manufacturing Corporation ug Radio Mindanao Network nationwide. Aron maka-appeal, isuwat lang sa usa ka limpyo nga papel ang inyong pangalan, address, contact number ug pirmahi. Inubanan sa proof of purchase gikan sa Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic and Papaya Soap, Charm Fabric Conditioner, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing Liquid and Paste, ug Unique Toothpaste. Isukip kini sa usa ka puti nga sobre. Isuwat sa gawas ang promo title na ACS Kwarta Extravaganza 2025. Ang pangalan sa produktong gigamit, ang promo week, ug RMN o IFM station na inyong apilaan. Para sa kumpletong detalye, tan-awa ang poster sa ACS Kwarta Extravaganza FB page, station's FB page, ug among website rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025 per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa SED Marketing Products. Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Ingon ko, hoy, salamat din sa seed liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Davao City, mag 76. Ginama sa Seed Pharma. Distributed by SED Marketing. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. D3 Bio. Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Aniya na usab ang ACS Kwarta Extravaganza 2025. Dubling kalipay ug dubling pa premyo. Ayaw na ninyo palabyang kahigayunan nga mudaog sa cash prize nga 3,000 pesos sa weekly draw o makabungog nga 200,000 pesos sa gun draw. Nga hatod kanato sa RMN, IFM stations nationwide ug ACS Manufacturing Corporation. Hala, adto na sa RMN DXBC Butuan og 100.7 IFM station
sa Purok 2, Barangay Emadejas, Butuan City aron ihulog ang inyong mga entries. Alang sa kompletong detalye, lantawa mga poster sa ACS Kwarta Extravaganza Facebook page sa RMN DXBC Butuan 693 o sa website sa rmn.ph. Promo period magsugod Agosto 24, 2025 hangtod December 20, 2025. Per DOH FDA CCHUHS RR permit number 0137 series of 2025. Ito ang DXBC 693 sa Butuan City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, balik sa sabta mga suking minaw sa atong programa. Panahon na nis mga pangutana karon si Brother Molong napud ni ang musod pagpangutana karon, Brother Molong. Ato sang hotang kadali mga suking pa kay mo plaster pa. Okay, Brother Molong. Sa imong mga pangutana. Daghang salamat kanimo Mr. Moderator ug ang akong pangutana akong isentro ngadto ni Mr. Viking Linaw. Mr. Linaw, ang inyong giskutan mao ning mahitungod sa adlong igpapahulay sa Badubahon Domingo mo man tingali no? Mao na tinuod. Okay. Kini ba si San Pablo nagpahulay ba ni siya sa adlong igpapahulay? Nga mao Sabado? Nay upat ka bisis diha og basahan nimo ang Acts. 4 times gid siya nga every Sabbath musud gid siya og tigumanan. Sa pag-adto niya sa tigumanan kon sinagoga, niadto siya sa pagpahulay o pakigdebate? Ato sang i-define Brother Molong ang kinibang Shabbat, no? Diri sa Shabbat og basahon nimo ang Jeremiah. Ang gidili lang dinhi kanang magnegosyo sa adlaw igpapahulay. Mo na nga kami dinhi nga mga Adventist o Sabadista wala mi magnegosyo adlaw igpapahulay. Unya diha sulod sa among tigumanan og sinagoga na diha ang pagtudlo sa mga nasulat dinhi sa Biblia, itudlo ngadto sa mga kaigsunan unsay mga buhaton og basahon gyud diha punto por punto aron ang among mga kaigsunan makasabot pod sa tinuod gyud nga term nga angay batunan sa usa ka tinuod nga magtotoo. Okay. Imong gigamit ganina ang sa 1 Korinto bersikulo 11 nga ingon nga si San Pablo mag-awaton kamo ingon ako magmaawaton kamo kanako ingon ako nagmaawaton ni Kristo. Sakto ba tong imong gibasa? Sumala dinhi sa 1 Korinto 11:1 akong basahon. Magmaawaton kamo kanako maingon nga ako usab naga magmaawaton ngadto sa atong Yeshua Mashiach. Okay. Anang panahon na di ba naa siya sa sinagoga? Oo, basta mawali gani na siya, posible na sa sulod sa sinagoga. Kunya, pwede po dito sa kanang mga tigumanan kung din daghan ang mga Hudiyo nga magtapok o kanang mga dili Hudiyo. Karon na akong pangutana. Kining mga tao sa sinagoga nagbantay naman ig adlong igpapahulay. Gano man nga si San Pablo nagwali pa man nga magbawaton kadto kanila. Asa man niya gustong magbawaton paingon sa tinuhoan nga Judaismo o tinuhoan nga Kristiyano? Okay, atong tubagon. Tungod kay kini si Apostol Pablo sumada sa buhat, gitawag ni siya sa atong makagagahom aron nga mahimong apostol sa mga Hentil. Mabasa nimo na Roma kapitulo 11, no? Apostol siya sa mga Hentil, mo na nga Hudiyo man ni si Apostol Pablo ningon siya nga magmaawaton kamo kanako ingon nga ako nagmaawaton ngadto kang Yeshua Mashiach kay si Yeshua Mashiach kung GC dia sa inyo o Hesus nagsulti dia sa sa Juan kapitulo 4:23 nga kaming mga Hudiyo nasayod sa among gisimba kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Dinhi sa Kwan, dinhi sa kanini ang ang adlaw igpapahulay. Okay. Padayon. Kini abang adlaw igpapahulay. Si Kristo ba maingon nato nga nagtudlo ba ngadto siyang mga apostolis nga mamahulay sa adlaw Sabado? Dili na naangay isulti Brother Molong tungod kay Hudiyo man lagi ni si Yeshua Mashiach. Okay. Open mind na sa mga Hudiyo. Okay. Nga ang ilang kaliwatan associate gyud sa Sabat. Mabasa nimo diha sa Biblia
doon ay makita nato nga sa sikulos mo Biblia nga kining 12 ka mga apostolis uban ni Kristo nagganaya ni ngadto sa sinagoga aron sa pagpahulay sa adlaw ipapahulay. Nay mabasa wala? Dunay mabasa igsoon nga gi-criticize man gani sila sa mga Sanhedrin nga nangukit og trigo nga padulong dito sa adlaw ipapahulay no. Nangukit man to sila sa tupawato dito sila sa sinagoga. Padulong pa to sila, padulong. Wato sila sa sinagoga kung sa may ukito nimo sa sinagoga. Lagi padulong pa to sila naagyan niya namunit. Unya sa pag-ingon ni San Pablo magwawaton kumukan ako asa man niya pawaton pa paingon sa mga tinuang Hudiyo o paingon sa Kristiyano? Paano yun sa tinuuhang Hudiyo kay Hudiyo mas Apostol Pablo? Unya nga nung kung tinuod pa din nga nagsunod pa ni sila sa tinuhuan sa mga Hudiyo kung kanang gitawag og Judaism nga tinuhuan sa mga Hudiyo. Ngano man nga iya mangging pakiglantugian ang mga tao ato sa sinagoga. Nga atong panahon na mga mga Hudiyo pa makani sila, Judaism pa makailang hunahuna. Atong kanon ang nature ni Apostol Pablo no. Atong tanawon din sa Pilipos mga igsoon para mabasa gyud nato ang chronology ni Apostol Pablo kung unsa ang iyang ang gitulo niya Kristiyano ba o Hudiyo. Okay. No? Atong basahon mga igsoon niya sa kapitulo 3 versikulo 5 mga igsoon atong mabasa dinhi no. Nga sa circumcidahan sa ikawalo ka adlaw si Apostol Pablo ni sa kaliwatan sa Israel sa banay ni Benjamin Hebrewhanon nga Hebrewhanon may tungod sa kasuguan Parisiyo. No? Naghisgot siya og adlaw ipapahuli di autoli ang hisgotan niya. Basta Parisiyo. Di naghisgot pa siya lagi diha. Brother mulong basta Parisiyo kuano na general knowledge na kanan nga mga kasuguan. Di conclusion man ang imo. Conclusion ang imo. Basta Hudiyo. Ang akong pangutana naghisgot man ang adlaw ipapahulay diha. Ang atong lalis magod ipapahulay manggod. Mo gani nga karon sunod nga pangutana. Biyanta na siya. Human nabanhaw si Kristo sa adlaw Domingo. Doon na pa may record sa Biblia nga ang mga apostolis na mahulay sa adlaw Sabado. Ang Book of Acts lang daan mga igsoon. Daghan ang pahulay dinhi nga imong makuan kay ang mga Hudiyo matag adlaw ipapahulay. Mangita gid na sila og dapit dili si San Pablo ni adto sa sinagoga dili man sa pagpahulay kung dili sa pagdebate man. Mo ba style ni San Pablo kung mapahulay siya pagdebate? Dili na siya debate. Ang katong nakigdebate siya dito to dito to sa plaza o sa merkado makiglantugi siya. Karon sunod nga pangutana. Imong gipahingusgan yon nga si Kristo Sabadista. Ngano man nga sa panahon nga niadto si Kristo sa Sabadista diha sa nagbasa siya. Pag-amot dito sa 28-29 nganong gusto man siyang ihagbong ngadto pang pangpatyon. Batasan mas mga Sabadista nga ang ilang mga isig ka Sabadista ilang ihagbong sa pangpatyon. Depende man na sa sitwasyon, Brother Molong. Kadtong panahon na, kadtong Sabadista nga tuwa dito, mo to yung mga Sabadista nga radikal. Wala mo tuo sa iya ba? Mo na nga, ang ilang nakita nga mga milagro nga gihimo sa atong manluluwas, nasina sila mo na nga, kutob sa iyang isulti, dautan na sa ilang, nagplano gid sila nga, ilagining ilansang dito sa kahoy. So, dito sa mabasa sa Biblia nga gitawag natong Santos nga Biblia sa uluhan 6 nag-ingon nga si Kristo nakigbatok sa mga Sabadista. Sa atong painsakto dito. Nakigbatok siya sa mga Sabadista. Mga Sabadista nga dili pareha sa iya og pagtuo. Sa atong palagi dili man tanan sa isakto lang ito, isakto nakigbatok si Kristo. Depende sa version sa imong Biblia nga gibasa, Brother Mulong. Okay, time is up, Brother Mulong. Ato na pong ihatag ni Brother Roldan sa ayang pangutana. Brother Roldan, pwede na kamutana. Salamat, Mr. Moderator. Kanan sayon ra. Ngayong hapon kanatong sa labi na sa mga suking tigpaminaw. Una na akong pangutana kang Brother Viking Linaw. Brother, ang sa inyo sa Saturday ang sa amo ang mga Kristiyano labi na sa Santa Iglesia Katolika nga Domingo. Kanya-kanya man ang atong ang mga doktrina. Akong pangutana, importante ba ni sa ato ning kaluwasan kining adlaw sa ipagpahulay Sabado man o Domingo? Duha man na imong pangutana to bago na to na og duha, no? Niyong ka importante ba sa tao ang kaluwasan? Mo gani nang nisutag religion kay gusto tang makaabil anang kaluwasan. So karon ang pundok nga imong nasudlan nga religion, challenge na sa mga nagdumala dinha kung maluwas ba ka o dili pinagi niya ng mga doktrina nga
ilang gipadayag sa imo. Karon dinhi na pud ta sa Sabat. Ningon ka nga ang Sabado Sabat, unya ang Domingo Sabat. Ako kang hatagan og koreksyon tungod kay kami wala mi mo gamit anang word nga Sabado. Ang gamit na mo inigabot anang 7th day, yung Sabat na siya diri sa amo. Nga naman tungod kay sa Usyas nagsulti gid nga ipakuha ng mga pulong nga baal diya sa imong baba. Mo na nga kung magagamit ka na ng mga terminology nga gikan sa pagano, wala pagid ka malinya diya sa linyas kaluwasan. Mo na brother. Follow up na po na akong follow up po na importante ba ni sa atong kaluwasan kining adlaw ipapahulay Sabado man o Domingo. Mo ba ni pinaka-importante sa tawo nga maluwas siya? Sa amo, Brother Buyan, kining Shabbat nga natunong sa 7th day, importante gini siya kay sumasa Ezekiel 20:18-19, ilhanan ni sa atong Elohim ngadto siyang katawhan. Muna ang mga tao nga makasulod niya ng adlaw, sumala sa Hebrehanon 4, maningkamot ang matag usab pagsulod niya ng adlaw aron dili makaplagan sa pagkamasupilon. So, hibaw ba ka nga ang masupilon, di ba, ang kaso dito sa taas. Muna nga, maningkamot pagsulod anang adlaw. Alas nga pangutan na palanglitan ang sugo sa Ginoo nga Sabado gid ang adlaw ipapahulay. Unya, gahi siya gulo. Di gapon siya maluwas bisa pag nagtuman pa siya sa gisugo sa Ginoo kay gahi man siya gulo. Wala man siya nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Grabe man gyapon siya makasala. Maluwas ba gyapon siya? Adi maluwas man na kanang gingon nimo nga nagtuman. Ang dili maluwas katong wala tuman. Nagtuman man ka. So maluwas na siya. Ang dili maluwas kadtong nagsupak. Para ba nang gingon diya sa yukanan sa Juan nga ang pagsupak sala, no? Mo na siya. So mo nang kanang nagsupak di na maluwas. So kung nagtuman ka sa gisugo, maluwas yuga. Okay. Dagan salamat. Okay, Brother Viking, hukason sa akong pagka-moderator, no? Kana ko ay pangutan na gamay. Brother Viking, matod ni mo kini si San Pablo Hudiyo gini siya nagpadayon gini siyang gimbuhaton. Nakoy basahon dahil pangutanan nako nimo sa buhat 18:4 nakingon diri. Kada adlaw igpapahulay nakiglantogi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudiyo o sa mga Grego. Ang akong pangutana karon. Kung si San Pablo tinuod pag nagsunod sa mga sa pagtulon sa mga Hudiyo, nganong nisulod man siya sinagoga aron kabigon yang mga Hudiyo mga Grego, unsa may hinungdan ngan kabigon man niya? Mayong pangutana, Brother Pinaso. Kabigon niya ang mga Hudiyo ngadto padulong kang Yeshua Mashiach. Tungod kay anang panahon na ang mga Hudiyo lagi wala pa man mudawat sa atong Misaya. Mao na nga kabigon niya ngadto padulong. Pero ang uban lay kay mga kuan ra man anak ra man ni San Jose, anak ra man ni Saint Mary. Muna nga di mo to anak kay ang Mesiyas nga gitagna walay nasayod asa siya gikan. Muna nga wala sila mo dawat. Okay, usan lang kapangutan na kay gamay lang oras ato. Sumala sa San Mateo 28:1 ato lang kanon sa Grego largo duha na kasabaton. Akong pangutana. Unsa may buot ipasabot anang duha kasabaton diha? Unsa man ang mga adlaw ng duha kasabaton diha? Inyo sa Hudiyo ba na tanan o nay dili sa Hudiyo? Okay, atong tubagon, ang Mateo 28:1 igsoon, nagisgot usa ka sabat nga nahuman og usa ka sabat nga umaabot. Sumadi na sa Grigo nga pagkasulti, mian sabaton. So, ang gihisgutan din na nga sabaton igsoon, dili ang next day, tungod kay ang gigamit is mian sabaton, going to another sabat. Kung ang tuyo pa ni San Mateo din na the next day, gamit unta siya sa iyang Greek word nga ismian himira sabaton. Ano unta gamit siya word nga day. Okay, iya man tong tubag mga sukig timinaw di naman ko magkapaluab kaya ang atong oras na to gamay naman lang. Ako na lang maingon nga atong sunod Domingo atong atangan nga nanapoy laeng nga hisgutanan kini si Brother Eddie Pinaso magaingon mayong hapon ug daghang salamat kanatong tanan.